أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na siyang naggabay sa atin na hindi tayo nagabayan kung hindi niya tayo ginabayan, at tayo'y nagpugay sa Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, na ang Qawaidul Arba'a ng apat na alituntunin, na kung saan ito ay prinsipyo ng Muslim, na maging Hanipiya ayon sa paraan ni Ibrahim na walang paglilihis, at naging tapat sa Allah na walang pagtatambal. Na dito, mga kapatid, na dapat nating malaman o nais kong maipabatid sa inyo ang apat na alituntunin ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na ang apat na alituntunin: pagkilala sa Allah ng mga pagano, paghingi ng mga pagano sa mga rebulto bilang pampalapit lamang sa Allah, pagkawatak-watak ng mga tao sa pagsamba. Mga pagano sa ngayon ay higit na tumatambal kaysa sa nauna. Kaya dito makita natin ang prinsipyo na kung saan ng mga Muslim na pagiging Hanapiya, na tapat sa pagsamba sa Allah at walang paglilihis at walang pagtatambal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Ibrahim bilang huwaran, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sinabi ng Allah sa Quran, sa katunayan si Ibrahim ay isang nasyon na masunurin sa Allah, na walang paglilihis at hindi kasali sa mga pagano. Pagano na kung saan na hindi sumamba sa Allah, mga pagano na naligaw. Kaya ang ating relihiyong Islam ay nag-uutos ng kapanatagan sa pagsamba, bukal sa pagsamba, gawaing dalisay na pagsamba, na sinabi ng Allah sa Quran, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." At sila ay hindi inutusan maliban na sumamba lamang kay Allah na taos-puso. Para sa Kanya ang relihiyon, na hindi sila maglilihis at itatayo ang pagdarasal at magbigay ng zaka, at iyon ang matuwid na relihiyon. Mga kapatid sa pananampalataya, kaisahan sa pagsamba, kadalisayan sa pagsamba, kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sabi ng Allah, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao kundi para sumamba sila sa akin, na yan ang dahilan ng pagkalikha natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para dakilain ng Allah, dumakila sa Kanya, sumamba sa Kanya, at walang halong pagtatambal. Ang tunay na pagsamba, na hindi matatawag na pagsamba sa Allah ang walang kasamang tauhid o pag-isa sa Kanya sa pagsamba. Tulad ng wudu sa sala. Kapag pumasok ang syirk sa pagsamba, ay masisira ito tulad sa hadat sa sala. Hindi pwedeng magsama ang syirk at ikhlas, sapagkat sinabi ng Allah sa Quran, "Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sinabi ng Allah sa Quran, "At sa katunayan ipinahayag sa iyo at sa yaong mga nauna sa iyo, kung ikaw ay magtambal,
tiyak buburahin ang iyong gawain at ikaw ay mapabilang sa mga talunan. Talunan na malulugi sa kabilang buhay sapagkat sila ay gumawa ng kasalanan na walang kapatawaran. Pagkalayong pagkaligaw, gawain na nagtambal sa Allah, sumamba sila sa iba maliban sa Allah na kapatawaran ng Allah kung ang tao'y magbabalik loob. Ngunit ito ang pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtatambal. Pagtatambal sa Allah, ito ang dahilan na malayong pagkaligaw ng alipin ng Allah na walang kapatawaran na kasalanan. Sinabi ng Allah sa Quran, "Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dalik liman yasha wa may yusrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida." Sinabi ng Allah sa Quran, katotohanan hindi mapapatawad ng Allah ang pagtatambal sa Kanya, at pinapatawad ang anumang bukod rito para sa sino mang kanyang nanaisin, at ang sino mang nagtatambal sa Allah ay talagang naligaw ng napakalayong pagkaligaw. Kaligawan na kasalanan na walang kapatawaran na taong nagtambal sa Allah. Kaya unang alituntunin ang pagkilala sa Allah ng mga pagano. Hindi sapat ang pagkilala sa pagkapanginoon lamang. Ang alituntunin ng Islam ay dapat makilala ang Diyos at siya lamang ang sasambahin. Hindi sapat ang pagkilala sa pagkapanginoon lamang na sinabi nga ng Allah sa Quran, "Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayakuluna lillah kul afala tattaqun." Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo, sino ang Panginoon ng 7 kalangitan at Panginoon ng dakilang trono? Sasabihin nila, si Allah. Sabihin mo, kung gayon, hindi ba kayo natatakot? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pundasyon para maiwasan ang kanyang mga pinagbabawal. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ang pundasyon natin para maisagawa natin ang kanyang kautusan. Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sanlibutan na siyang tagapagbiyaya, siya ang ating sandigan, siya ang lumikha ng lahat. Kaya dapat nating dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ng Allah sa Quran, Kul may yarzuqukum minas samai wal ard ammay yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo, sino ang nagbibiyaya sa inyo mula sa langit at lupa? Allah. Sino ang nagmamayari sa pandinig at mga paningin? Allah. Sino ang nagpalabas ng buhay sa patay? Ay ang Allah. At nagpalabas ng patay sa buhay? Allah. Sino ang umayos ng sitwasyon? Sasabihin nila, si Allah. Kaya sabihin mo, kung gayon hindi ba kayo natatakot? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lahat. Walang makakahigit sa Kanya at walang makakahuli. Nangingibabaw ang Allah subhanahu wa ta'ala, nangingibabaw, nangunguna ang Kanyang kadakilaan na hindi mapapantayan, na walang katulad ang Allah. Ang pangingibabaw ng Allah, ang Kanyang kadakilaan, walang makakahigit. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pagkilala ng mga pagano kay Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Sinabi ng Allah sa Quran, at kung tinanong mo sila kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, ay talagang kanilang sasabihin si Allah. Sabihin mo, papuri kay Allah, bagkus karamihan sa kanila ay walang nalalaman.
Pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdakilang tunay sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya. Ang ikalawang alituntunin, pampalapit lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangangatwiran ng mga pagano na akala nila na kung saan ang kanilang ginagawa ay pampalapit sa Allah, ngunit kung kanilang malaman ang sinabi ng Allah sa Quran, ala lillahi ad-dinul khalis walladina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kaadibun kaffar. Sinabi ng Allah sa Quran, tunay para sa Allah ang dalisay na relihiyon at mga yaong kumukuha ng mga tagapagtanggol bukod sa Kanya, hindi ba namin sila sinasamba maliban para kami ay kanilang ipapalapit ng katayuan sa Allah. Katotohanan, ang Allah ang maghahatol sa pagitan nila kung saan sila nagkakasalungat. Sa katunayan, si Allah ay hindi maggagabay sa sino mang sinungaling na palatakwil. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga pagano na dahilan kung bakit sila parusahan. Kaya huwag gawing wali si Satanas. Sinabi ng Allah sa Quran, innama dalikumus syaitanu yukawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sinabi ng Allah, tanging si Satanas na sinaysindak niya ang kanyang mga alagad, kaya't huwag ninyo silang katakutan at katakutan ninyo ako kung kayo nga'y mga mananampalataya. Kakatakutan ng mananampalataya ang tanging nag-iisang Diyos na dapat sambahin at hindi itambal, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo mga takot sapagkat Siya ang nagtatangan ng lahat, kaluwalhatian, kadakilaan, walang makakahigit sa Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pagano. Ang pagano ay ang mga taong tinawag ng Allah na mga musyrik o pagano dahil sa kanilang pagtatambal. Pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang kapatawaran. Mga pagano ay hindi tumatambal sa pagkapanginoon ni Allah, bagkus tumatambal sila sa pagka-Diyos. Kaya ito ay napakalaking kasalanan, mga kapatid sa pananampalataya, mga mamamagitan sa kanila na kanilang ginigiit, na kanilang tinuturan, na kanilang pangangatwiran. Sinabi ng Allah sa Quran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yusrikun. Sinabi ng Allah sa Quran, at sumamba sila bukod sa Allah na hindi naman nakakapinsala sa kanila at hindi makikinabang sa kanila, at sinabi nila sila ay aming mga tagapamagitan sa Allah. Sabihin mo, nagbabalita ba kayo hingil kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nalalaman sa kalangitan at sa kalupaan, kaluwalhatian sa Kanya at kataas-taasan sa anumang kanilang mga tinatambal. Na dapat nilang mabatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam ang kanilang mga pinaggagawa. Wala silang maitatatwa, wala silang maililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala na kaparusahan sa mga taong nagtakwil, sa mga pagano. Una, makita natin na dito ang uri ng pamagitan sa araw ng paghuhukom. Araw ng paghuhukom, totoong pamagitan, huwad na pamagitan. Na ang totoong pamagitan na sinabi ng Allah sa Quran, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Sinabi ng Allah, walang sino man ang mamamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
totoong pamagitan na kung saan sinabi ng Allah sa Quran, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min kasyati masfikun. Sinabi ng Allah sa Quran, nalalaman niya ang tao. Nalalaman niya kung ano ang nasa kanilang harapan at ang nasa kanilang likuran, at hindi sila maaring mamagitan maliban sa kanyang kinalugdan, at sila ay nangangamba dahil sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalataya, sa mga umangkin ng pagkayos, na kung saan sinabi ng Allah sa Quran, wa may yakul minhum inni ilahun min duni padalika yajzihi jahannama khalidina najzid dalimin. Sinabi ng Allah sa Quran, wa may yakul minhum inni ilahun min duni padalika najzihi jahannam kadalika najzid dalimin. At sino mang magsasabi mula sa kanila, katotohanan ako ang Diyos bukod sa Kanya, kung gayon susuklian namin siya ng impyerno. Ganito ang aming ibabayad sa mga mapang-api. Mga mapang-api, mga nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila'y naligaw, nagkaroon sila ng huwad na tagapamagitan. Sinabi ng Allah sa Quran, wa andirhum yawmal udlipati idi qulubil ladhi hanadiri kadimina malid dalimina min hamim wala syafi'ul yuta. Sinabi ng Allah sa Quran, at balaan mo na sila sa palalapit na araw na kung saan ang mga puso ay nasa lalamunan na kabara. Wala na pa sa mga mapang-api ang anumang tapat na kaibigan, at wala na ring tagapamagitan na susundan. Kaya mga kapatid sa panampalataya, panahon na hindi tayo abala, panahon na makapag-ibada sa Allah, panahon na madakila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat. Kaya mga kapatid sa panampalataya, pagpapala ng Allah sa atin na siyang ating pag-inamin, na sinabi ng Allah sa Quran patungkol sa mga taong hindi tatanggapin ang pamamagitan. Sinabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'ti yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shifa. Sinabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, magbigay kayo sa anumang ibinayaya namin sa inyo bago pa dumating ang araw kung saan walang bilihin doon at walang kaibigan at walang pamamagitan, at kung mga mapagtakwil sila ay mga mapang-api. Kaya mga kapatid sa panampalataya, na dito natin makita na lahat ng ating pinagsikapan, pinundar natin ay hindi natin madadala pagdating sa kabilang buhay, na nag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba at dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kapatawaran sa ating mga kasalanan, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin totoong pamamagitan na hinahangad kay Allah, as-syafa'a, na kung saan ang pamamagitan ay pinarangalan ng Allah ng pamamagitan. Ikalawa, al-maspu'u lahu, ang pagkakaroon ng pamamagitan ay hindi kinalulugdan ng Allah dahil sa kanyang gawa at sila pagkatapos ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran patungkol sa totoong pamagitan, wa kam min malikin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha wa yarda. Sinabi ng Allah sa Quran, at ilan sa mga anghel na nasa mga kalangitan na hindi mapapakinggan ang kanilang pamamagitan sa sino man maliban pagkatapos ng pahintulot ng Allah sa sino man sa Kanya. Kaya yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dito natin makita ang kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat
Kaya makita natin na tagapamagitan, na kung saan totoong tagapamagitan na yung sinabi ng Allah sa Quran at ilan sa mga anghel na nasa kalangitan na hindi mapapakinabangan ang kanilang pamagitan sa sinuman maliban pagkatapos ng pahintulot ng Allah sa sinuman kanyang sasabihin, kanyang nanaisin at kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, pangatlong alituntunin, tauhid o pinag-isa ang mga sangkatauhan sa pagsamba. Tauhid o pinag-isa sa pagsamba. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lumitaw sa mga taong kalat sa pagsamba. Merong sumasamba sa mga anghel at ang ilan ay sumasamba sa mga propeta at taong matutuwid. At ang ilan sa kanila ay sumasamba sa mga bato at puno. At ang ilan sa kanila ay sumasamba sa araw at buwan, kaya dinigma sila at hindi ipinaghiwalay.